sige po, tayo makakaupo at you can get your uh, at sa mga hindi po pa pala nakakilala sa akin, ako pala si Brother Arnel. Me and my wife, Malu and Rabi. Nandito kami ngayon upang makisaya at makigulo. At tunay ng napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? God is good. And all the time. Diba? Napakabuti ng Panginoon. At ako po si Brother Arnel. I'm from the Logos Sinfong po yung inaano ko noon. Naka-assign and Chupay. And somehow di nakakilala sa akin. Isa ako sa pinag-aaral po ng Logos. Actually, I'm graduating for my Bachelor Theology for this month. To God be the glory. April po yung graduation. And ang aking panalangin na hindi ko matapos po dito kasi my heart desire is to continue studying, to take my master's. Purihin ng Panginoon. And alam niyo po ba, Here we go. there you go. Ang aking anak, Rabi, you can get your chair. At ako po, dito ang aking asawa, si Sister Malu. Andiyan po siya, and itong nag-iisang anak ko. And ako po is full-time dad. Kumbaga, sabi ko lagi sinasabi, chemist ko ako. Chemist umaasa. Full-time dad and full-time na ministry that the Lord entrusted to me. Ngayon po, nasa Huko po kami nakatira. Yung Huko, yung gusto nyo makatikim ng Filipino food, sa Huko po kayo. Dahil dinadayo po yung lugar. Mga Ali barbecues po ng Pinoy, doon pumunta kayo. Ang dami po doon, digit-digit. Kaya dinadayo po yung lugar namin. And ngayong umaga na to, pag-uusapan po natin, kasi this month, ang team natin is Surpassing Love, di ba? Tama po ba? So, ako po, gusto ko i-share sa inyo, talang napakabuti ng Diyos. Dahil habang binabasa ko yung salita niya, nare-refresh ako, nare-refine ako. Kung gaano kalaki ko sa problema, kung gaano kalaki tingin mo sa problema, lumiliit dahil ganun mo binabasa ang Panginoon. Amen po ba? So, ngayong umaga pag-uusapan po natin, at alam po, Sis Jen, pinasa ko yata sa, ang ating, and the title of this message for this morning is Surpassing. Surpassing love, pero ginawa ko sa greater. Kasi greater talaga ang ginawa ng Panginoon. So bago lahat, alam ko na sasaulon niyo po ba ang ating declaration of faith? Tayo po mo tayo lahat. Say sabay-sabay po natin. Sige po. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to fight the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may complete and equip to every good works to serve man and to glorify God. Sige po, makapo na po tayong lahat. And yun po yung title for this morning. Pero meron po akong gusto i-share muna bago lahat. What comes in your mind when you say surpassing love? Yung ibig sabihin dito, nahigitan mo, daig. Yung surpassing, ibig sabihin sa Tagalog na daig. Di ba? At may mga tao na sasabihin mo, na daig ko na ang pag-ibig ko sa babaeng to. Grabe. Sinakripisyo ko lahat para sa kanya. Diba? Katulad kinag-usap natin kahapon, no? Kasi kinausap na, meron kami mga hugot-hugot kami, yung iibigin, ay kikiligin, pero hindi iibigin. And ngayon pag-uusapan natin, surpassing love. May ginawa ka na ba sa isang tao na higit pa ang minahal mo ang buhay mo para sa kanya? Malamang ginawa mo nun. May mga gumawa na po ng ganun. At kumbaga, lahat gagawin para sa isang tao na to, kahit kapalit ng kanyang buhay. May gumawa na po nito. At ang tao, pag gumawa nito, mas grabe. Why? Kasi nawawala sila sa wisyo pag binibigyan nila ng buong buo at wala sila titira sa kanila. Diba? Pero may isang tao, binigay ng buo, pero yung buong binigay niya, yun talagang pagkatao niya sa atin. Pag-aaralan po natin. At bigay ko po kayong storya about surpassing love. Dati, pag naaalala ko, pag si LeBron James sa basketball, naaalala ko, sino sidekick ni LeBron James? Pag naalala mo, sino? Kung basketball. Yung iba si Dwight Howard, si Wade. Pero, sa personal na buhay, si
ang pinaka-sidekick talaga ni LeBron James ever since, nandun pa siya sa kabataan niya, si Diego. Diego pangalan, naging classmate niya. Naalala mo si Diego kasi, binubuli kasi si LeBron James yung bata pa siya. Nung binubuli siya, si Diego ang tumatayo sa kanya para ipagtanggol siya. At si Diego yung nagbibigay ng pagkain sa kanya nung walang-wala siya. And to cut the long story short, si LeBron ay naging basketball player professional. Ngayon nawala si Diego. Naalala niya. At sabi nung kanyang nanay, yung si Diego, baon sa utang, mawawalaan na kung saan. Alam mo, naalala ni LeBron James, hinanap niya talaga. Gumawa siya ng paraan para hanapin tong taong ito. Alam mo ginawa niya? Ginawa niyang personal bodyguard si Diego. Si Diego po ay hindi ganun kalakas. Hindi talaga pang bodyguard yung katawan niya. Pero dahil alam niya, itong tao ito handang mamatay para sa kanya, ipagtatanggol siya. Ano ginawa niya? Pinakamataas na sweldo binigay niya. Binigay niya mansion ng taong to. Why? Kasi si LeBron, nung bata siya, naramdaman niya yung pagmamahal nitong taong ito. Ngayon, kung siya naman ang bumawi, sinurpas niya yung pagmamahal na yun, ibinigay niya kung meron siya. Ano ibig sinurpas? Binigay mo sa isang tao yung higit ng ginawa niya sa'yo kahit walang kapalit. Pero kung anong meron ka ngayon, dahil kung di sa kanya, wala ka rin. Tama? Yun ibig sabihin surpassing. Wala kang hinihintay na kapalit. At ngayon po hanggang ngayon, si Diego ay bodyguard po ni LeBron. Hindi siya kilala. Pero alam mo hanggang ngayon, nandun siya sa likod na yun. Baka nakikita mo. Ganun po ibig sabihin surpassing love. And ngayon babasahin po natin in John 15 about surpassing love. Kung meron kayong Bible, can you open yung John 15? Pero umpisa kong basahin sa una. Sabi dito, John 15, and NLT gagamitin ko. Saan sabi na, I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Sabi sa 3, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Unang sinabi niya sa 4, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it's severe from the vine, and you cannot bear fruit unless you remain in me. At sinabi na ulit dito sa 5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Ito yung sinasabi, nang wala kayo sa kalooban ko, wala kayong magawa. And anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered in a pile to be burned. Sa 7, but if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want, it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Sa 9, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Ngayon, pinag-usapan na ng Panginoon, remain in me. Ngayon, remain in my love. Kasi may mga tao, dito ka lang sa tabi ko. Pwede nandun ka, pero inulit niya, remain in me. Dito ka lang. Dito ka lang at sa pag-ibig na meron ako para sa'yo. Sabi dito, and just as obey. When you obey my commandments, you remain in my love, just I obey my Father's commandments, and remain in His love. I have told you these things so that you may be filled with joy. Yes, your joy will overflow. Sa 12, this is my commandment, love each other in the same way I have loved you. And sa 13, yung pinaka-verse natin, there is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Manalangin mo muna po tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita, Panginoon. Ngayong umaga, Lord God, pagkatilisayin kami. At kami, Panginoon, maging mahalimuyak na sa iyong harapan. At bigyan mo kami puso na handang makinig. At tenga na, Lord God, na handang makinig at puso handang sumunod sa iyo. Salamat, Panginoon. Dakilain ka sa pangalan ni Jesucristo at magsabi ng Amen, Amen. At ituloy po natin. Ito po yung sinasabi ng Panginoon in John 15, Jesus the true vine. But sa 13 po tayo mag-focus. Anong klase ba ng pag-ibig? Nakita niyo po dyan sa pinasa ko.
Greater love. Ang pag-ibig na ipinakilala ni Kristo ay pag-ibig na agape. Ano ibig sabihin ng agape? Ang pag-ibig na ito ay tumutukoy sa isang dalisay, kusa, sakripisyong pag-ibig na sadyang naghahangad ng pinakamataas na kabutihan ng iba. Pero hinighlight ko yung sakripisyong pag-ibig. Eh katulad ng sinabi ko, you can give without loving, but you cannot love without giving. Tama? Tama do? But agape, ang pinakamataas na pag-ibig na meron ng Panginoon is agape. Kaya, masasabihin mo, mahal ka ng Panginoon, pero, ang pagmamahal na binibigay mo rin sa iyong tao, may kaikibat na sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Magbibigay ka ng time, di ba? Quality time, effort. Pero ang Diyos iba, ang binigay niyang pag-ibig niya, binigay niyang kanyang buhay. Bakit ba binigay ng Panginoon ang kanyang buhay? Kasi, ang pagmamahal ng Panginoon, because God is holy. Anong kabaligtaran ng holiness ng Diyos is ayaw yung sin. 'Di ba? Kaya yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya ito lang, ang mga hindi perpektong tao, nakikipagkaibigan sa hindi perpektong tao, at pag nagsama sila, masalimot at mahirap. Kasi you cannot, di ba, sabi nga dito, ang kapwa bulag ay hindi pwedeng mag-akay sa sariling kapwa bulag. Diba? Hindi siya pwedeng mag-akay, pareho silang bulag eh. But sabi ng Panginoon, tiniyak na Jesus na posibleng mahalin ng isa't isa tulad ng pagmamahal niya sa akin. Ano ibig sabihin dito? Of the greater love na meron ng Diyos sa atin. Taliwas sa pag-ibig po ng mundo na ibinibigay, ng pag-ibig na binibigay natin sa mundo is focus, nakafocus lang po sa isang tao. Wala akong pakialam, basta ikaw lang. Di ba? Nakafocus lang. But ang pag-ibig na gustong Panginoong Hesus na binigay sa atin, is yung pag-ibig kahit yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Yung mga taong hindi mo pinapansin. Yung mga taong parang sa tingin mo, duh. Pero buti yung katabi mo, iba yan. Hindi, wala po dito yun. Lahat po tayo inibig natin bawat isa. Umuting na yung kapatid mo, wala. Lahat po tayo dito yung magkakasama. Peace po tayo, peace. At tuloy po natin. Jesus came to earth to love us. And to define what is love. Walk out of love and die for out of love. Kaya may bagay po na pinaganon tayo. Para magkaroon ng konekta ang Panginoong Diyos noong that time ng Israelites, sabi niya, build the tabernacle. Yun ang connection ng mga Israelita para sa Diyos. Kasi every time kung saan sila dadalhin, itatayo yung tabernacle na yun. Every time na kung saan sila dadalhin. At doon sila mag-o-offer ng sin offering. Yung tabernacle na to. And that time, may high priest. Yung high priest, yun lang ang pwedeng mag-offer ng sin offering. Every year po yun. Na ibinibigay po ng mga Israelita para ang Diyos patawarin sila. Kaya mahalaga yung dugo that time. Kasi ini-sprinkle ito doon sa kalagitnaan. Nung inaalay yung offering na to. And ngayon po, kung hindi dumating ang Panginoong Hesus, isipin nyo po yun. Isipin nyo na lang. Kasi meron ditong animal, 4 dito. Yung lamb, yung goat, yung cow, at saka yung pigeon. Pag ikay may kaya, doon ka sa cow. Di ba? Sa cow ka. Pag may Pero kung walang-wala, sa pigeon, kalapati. Pero kung talagang middle class ka, doon ka sa 2 lamb or kaya goat. Yung inahain mo. Kapatid, ito po yun. Night and day po sila nag-o-offer ng sin offering. Kung ngayong panahon po yan, ginagawa natin, ito po ang ibig sabihin dyan. Ang dugo ng lamb at ng goat ay 4.8 liters sa 1 litro ng Coca-Cola. 4.8 liters, almost 5. Yun po yung dugo na nakukuha doon para may sprinkle, yun po yung magiging sin offering. And ano po? Ang cow ay merong 39 liters. 39 liters po yun. Eh meron po yung pigeon? Sabi na may nagtanong, ano po yan? Baka coke sakto. Kasi di ba po yung coke sakto? Yung coke sakto kasi may liters, 1 liter di ba ng coke? Sabi ko hindi. Katulad na isang sachet lang po siya ng Sunsilk. May 30% more pa.
Ganun lang po siya. 18 ml lang po yung dugo ng pigeon. At kung ngayon po yan, ang presyo ng isang pigeon that's 800 pesos po sa Pinas, depende pa kung gagamitin mo siya sa kasal. Magmamahal. 800. Magkano po ba ang lamb at goat? Ang goat is 27,400. Ang lamb, sabi may social. Kaya mahal ang lamb chops sa mga SNR o mga Costco Diba? 42,000 pesos isang lamb. Siyempre yung cow. Yung pag-usap mga taga Batangas dito. Yung mga Batangas, mahal ang mga cow. 200,000 po isang baka. Kapatid, isang tao pa lang yun, pero dalawang offer yun. Dalawang pigeon, dalawang cow. Kung susumahin mo, may 1.6 ka sa pigeon. Meron kang 27, dalawa pala. Tama, 20, susumahin mo pa, dalawa yun. 13,000 pala, 700 yung 13,700 yung isang goat, 21 pala yung lamb. Kaya pag sinuma mo yon, dalawa, maging 27,400, 42,000 yung lamb. Syempre yung cow, 400,000. Ano ibig sabihin? Ba't binabalikan natin? Kaya namatay ang Panginoong Hesus dahil sa dugo na yung mga ino-offer. Diba? Kaya ang panahon ngayon, kapatid, pag hindi dumating ang Diyos, nagligtas sa atin, kaya mong bilhin yung offering ngayon? I doubt it. Kaya sabi ko nga, wag mong titingnan na binabasa mo lang greater love. Kasi yung isipin mo na greater love, makain ako ng oras dito. Hindi. Yung greater love sinasabi ng Diyos, nagbigay ng buhay. Kaya yung dugo niya pabalik sa ating kasalanan. Kapatid, ganoon kagrabe ang kasalanan ay costly. Pero ang pinaka-the best ang dugo ng Diyos is priceless. That's why God gave His life. Kaya misang bilang Kristiyano, bilang isang mananampalataya sa Panginoon, huwag mong ismulin yung ginawa ng Diyos. Kasi grabe yung ginawa niya. Kaya sabi ko kahapon, hindi tayo niligtas ng Diyos, nag-celebrate, niligtas tayo ng Diyos sa pain. At tinorture muna siya bago siya pumunta doon, sa krus ng Kalbaryo. Isipin mo yun. Kaya may mga Christian, by grace of God naman, kaya okay lang naman Lord, by the grace, Lord, huwag mong abusin yung grace. Kaya nga bilang tayo mananampalataya sa Panginoon, seryosohin mo ang Diyos. Tumayo ka sa harapan niya, Panginoon. Kaya araw-araw hilingin mo, Lord, binasabi ba ako? Lord, patawad. Panginoon, meron ba ako? Kaya araw-araw yun. Hiling natin. Kaya pag lumapit tayo sa Panginoon, everyday, Panginoon, yung umaga na to, Panginoon, salamat. Salamat dahil tumatayo ako dahil sa iyong biyaya at abag. Salamat. Tandaan po natin, nung ino-offer yung offering na to, umakat gabi. Kaya costly talaga ang sin. And Jesus gave us a blueprint of greater love. It has very little to do with us, but He has greater to do with us. Kasi malaking ginawa ng Diyos para sa atin. Ano po ba to? Kung babasahin ko sa Romans, babasahin ko lang po sa inyo. Gano'n kagrabe yung greater love. Sabi sa Romans 5, 6 to 11, when we are utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Namatay ang Diyos. And sabi sa 7, now, most people would not be willing to die for an upright person. No, kahit ako nga, kahit bayani yan, di mo mamatay para dyan. Though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Siyempre, mamatay ka sa taong alam mong nagbigay ng ano sa'yo, pero hindi ka pwede mamatay sa isang tao na hindi mo kano-ano. Pero itong catch, ang ginawa ng Panginoon, but God show His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Romans 5:8, yun ang pinaka-heart. Yun ang great love. Kapatid, nung wala ka pa sa Panginoon, anong kabalbalan ng ginagawa mo? Kapatid, ikaw nagbago, hindi Diyos nagbago. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Kahit hindi mo siya pinili noon. Pinipili ka pa rin ng Diyos hanggang ngayon. Yun ang greater love. Kahit di mo siya kilala, ikaw kilala ka ng Diyos. At yun yung pinakamaganda sa lahat. And sabi dito, and since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, through the blood of Christ, we made magkaroon tayo ng communication sa Panginoon.
He will certainly save us from God's condemnation. Eh sabi sa 10, for since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son, Jesus. And the last verse. So now we can rejoice. Alam mo, ang hirap umawit sa Panginoon pag alam mo may kasalanan ka. Pag alam mo may bitbit ka. Pag alam mong sa harapan ng Diyos, kumakanta ka nga, busy ka sa ministry pero may tinatago ka sa loob, ang hirap. Amen po ba? Wala ka matatago sa Panginoon. Malamang pwede may tago mo sa amin, pero hindi mo may tatago sa Diyos. Okay lang itago mo sa amin, pero hindi mo itago sa Diyos. Kaya minsan, ang hirap. Lord, I give you my heart, pero may maling relasyon ka naman sa labas. Alam mo yun? I give you my soul. Pero panay inom ka naman. Lord, take your feet, control. Pero hindi pa rin. Ikaw pa rin kumokontrol. Kumakanta ka, Jesus, take the wheel. Magano ka pa. Pero paglabas mo sa simbahan, iba naman. Ang hirap. Kaya sabi sa last verse, dahil may matatag kang communication sa Panginoon, na-restore yung relationship mo sa Diyos, kaya sarap pag sinabi mo, kahit walang sounds, kumakanta ka lang. So now we can rejoice in wonderful new relation with God. Alam mo, isang bagay na natutunan ko when I was a ministry missionary po ako. Nag-mission ako sa Norte, sa Solano, Nueva Vizcaya. Doon po ako na 8 months po ako doon. God told me to go there. Nag-resign ako sa big church namin to go in a small church sa loob. Alam mo, doon ako natuto magmotor. Kasi doon po, ang Bible study ang lalayo sa bundok. Hindi ka pwede alas 7 lang po sasakyan doon. Doon ako natuto magmotor. Pero that time ayoko magmotor. Kasi namatay ang best friend ko, nasagasaan ng 10-wheeler sa motor. Ever since ayoko na magmotor. Alam mo, doon ako pinatapang ni Lord. Natuto akong magmotor. Alam mo, natuto naman ako magmotor. Napunta ko mga Bible study ang lalayo. Pag buwi ko pagbalo, may bigas ako, may ano. Alam mo, wala sila may bigay, pero pag uwi mo, ang dami mong dala. Alam mo, ganun sa baryo-baryo eh. Pero nabibless sila pag dinadalo mo sila, pinag-pray mo sila. Yung po 8 months po, ganun po ang trabaho ko nun. Kayo sa pagbumotor, naikot ko Baguio, Sagada, Mountain Province. Parang naikot ko yun. Baler, Cavite, hanggang inuuwihan ko po, 12 hours ako nagmumotor. Kaya doon ako natuto, nagpe-praise and worship sa loob ng helmet, umiiyak. Why? Kasi madilim yung dadaanan ko, Lord, ingatan mo ako dito, 3 hours ako sa bundok. I give you, kumakanta na ako, Jesus is alive. Natuto ka lang Jesus is alive kasi nagmumotor ka, ang dilim. Jesus is alive. Doon po ako natuto. Natuto ko makipag-communication sa Panginoon kahit ano man ako dalhin. Kinakausap ko ang Diyos. Hindi ako nandito lang. Kaya sarap nun eh. Natuto akong nagmotor na nagbiministeryo. Dahil kinakausap ko ang Panginoon, natuto akong kumausap ng Diyos anong season man ng buhay ko. And sabi sa akin that time, nung head pastor namin, bakit ka pupunta doon? Anong gagawin mo? Kasi ayaw payagan ako nag-resign. So sabi ko, kung ano yung tinuro niyo po sa akin, pupunta ako doon, dala-dala ko po yung tinuro niyo. Ang akala ko, Norte talaga ang pinaka-mission ko, Norte. Yung pala, mas upper pa, Taiwan pala. Norte pa talaga. And to cut the long story short, nung ko nakilala yung asawa ko, at dito na ako nakabase. Minsan, naglalakad ako sa Taiwan, Panginoon, nasa Taiwan na talaga ako. Di ko, in my wildest imagination, ang alam ko, Pilipinas lang yung mission field ko. Dinala ko ni Lord sa Norte, sa Taiwan, out of my comfort zone. And yun, naiintindihan ko paano galaw ng Diyos. Kaya sabi ko nga, yung takot ng iba, di ko natakot. Minsan dinadala ka ng Panginoon sa isang lugar kasi gusto matutunan mo na mag-rely ka sa Kanya, hindi sa ibang tao. Kaya dinala ka dito sa Taiwan kasi nasa mission field po tayo. Hindi lang po kami ang missionary pastor dito, pati kayo. Lahat po tayo. May season tayo. So sabi dito, so now we can rejoice in a wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Kaya hindi ka mahihirapan na makimikate sa mga taong galing sa putikan kasi galing ka rin sa putik. Amen po ba? Hindi ka man pinagdidirian. Ang usapan natin dati, grabe ganyan palang buhay mo dati ngayon. Okay,
Sige kapatid, kaya mo yan. Nagmamatured ka, hindi ka natagdal dati. Dati pa, ay grabe pala si sister doon. Ngayon hindi na. Kapatid, kaya mo yan. Magpakatatag ka. Mahal ka ng Panginoon. Punasan mo sugat mo, tama na. Magpapagaling ka rin, bilisan mo. Sabi, heal fast. Sabi sa akin, natuto akong magpagaling na sugat ko nung nag-iisa na lang ako at kinakausap ko Panginoon. Yung nagkasakit ako, nag-mission ako, alam mo, kinakain ko suha. Lord, itong ginagawa ko dito, umiiyak ako. Pero may lagnat ako nun, ba't ako nandito? Minsan di ko tinawagan ng nanay ko. Akala nila that time, meron akong girlfriend, hindi nila humihiwalay ako ng girlfriend ko. Sabi sa akin, pumunta ka ba dito dahil sa babae o sa di ministeryo ako. Sabi ng ninong ko, ng pastor, uwi ka na dito, o ministry. Maggawa ka ng Bible study dyan. Akala ko i-comfort ako. Di ba, alam mo, kaya mo yan nila. Alam mo po, sa pagiging broken hearted ko, that time, nag-mission ako. To God be the glory, nakagawa ko ng 10 Bible study. Mas lalo nang gigil sa ministry. Tunay ka po ibig sabihin, pag ang soldier lalo na sa sugatan, lalong kung matapang. Pag ikaw nasugatan sa pagbiministeryo, hindi mo na binabali o alam. Bakit minsan inaalaw ni Lord yun para masabukan ka ng Panginoon kung talagang totoo ka maglilingkod sa Kanya. Susuko ka ba? Ang tanong, nasa Taiwan susuko pa ba? Aabot pa tayo na iba. Kaya sabi ko kahapon ang camp na to, training to. Ang camp na to, paglabas mo, may gagawin ng Diyos sa'yo. Sasamahan ka ng Diyos. Iba yung tapang paglabas mo dito. Kaya po pag pinausap ako bang tao, at may nakakasalungo ako, natututo ako sa kanila Pasensya na po ako, hindi ako lagi galit. Pero ganun lang po ako. Kasi, sabi ko nga, hindi po ako tinrain ng isang mentor ko na pabebe. Tinrain po ako, o sige, bilisan mo, anong gagawin mo? Kung nasaktan ka, magpagaling ka na ngayon, magpapagaling ka rin naman bukas Ganun po yung training sa akin. Hindi ako binaby. At true enough, naintindihan ko yung pagmamahal ng Panginoon. Ngayon nandito ka sa Taiwan, because God showed you His greater love. It's only possible through Christ alone. Pangalawa, we serve a God who loves us more than we can properly honor and give glory to. Pangatlo, but as we live our life within the love of Christ, God will faithfully adjust our perspective to see ourselves and others through the filter of a greater love. Kaya mas mamahalin mo iba kasi inabot ka ng Diyos Amen po ba? Kaya itong catch ko kapon, sinare ko lang. Kapatid, healing doesn't require doing more for the church. We heal through abiding in Christ. Ano ibig sabihin? Papasok ko sa church para ma-heal ako para maikalimutan ko siya? Papasok ko sa church para maging busy ako, di ako makaano? Kapatid, hindi ka papasok sa church para gawin mo lang church para masabi mo nakalimutan ka. Pumasok ka sa simbahan at mag-abide ka kay Kristo kasi ang Diyos ang magpapagaling sa iyo, walang iba. Kaya sarap mag-serve sa Panginoon. Di ba? Napakasarap mag-serve sa Panginoon. Pag pagsaserve mo, hindi dahil sa kadakilaan ng ginagawa mo, talented ka nga, wala ka namang puso. Maka-Diyos ka naman, di ka makatao. Amen? Ibahin po natin ang pag-serve sa ating Panginoon. Di lang dapat tayo maka-Diyos, makatao din po tayo. At yun ang pinakadakilang layunin ng Diyos na pinagsisimbahan natin. At tinuruan yun ng Diyos. Kaya sabi ko lagi basahin mo New Testament, walang sinipa ang Panginoon Jesus palayo sa Kanya. Lahat ng lumapit sa Kanya, hinagkan Niya kahit ano pa yun. Kahit yung pinakamaduming babae sa tingin nila, niyakap ng Diyos. At nagtataka ang mga ibang tao, bakit nilalapit mo yan? Kapatid, ang alam ng ibang Pilipinas, duguan ka, wala kang saysay, pero dumating ka ng Taiwan, nagbigay kulay ang buhay mo. Pag uwi mo sa Pinas, bakit? Iba ka na. Isa lang sasabihin mo, dahil sa pagmamahal ni Kristo, nabago ako. At kung kaya sa akin at kaya sa iyo, kaya rin sa iba. Amen po ba? How much the greater love. Manalangin po tayo. Father God in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Lord, ang tunay na pagmamahal, Lord God, ay makikita lang namin sa iyo. Sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa buhay namin. And Lord, aaminin namin na upos kami, nagagalit, naiinis, natatakot,
But Lord, sabi mong salita, walang pwedeng pumasok sa natakot sa amin ng bunga ng pag-ibig na galing sa iyo. Kasi Lord, totoo ka nagmamahal sa amin. Salamat o Diyos sa aming kapwa manggagawa nandito ngayon, Lord God. Lord, palakasin mo yung mga nangihina. Patapangin mo yung mga natatakot. Pagalingin mo yung mga may sugat. Lord God, patayuin mo yung dating pilay na hindi makatayo spiritually. Akpalain mo, Panginoon, yung mga kamay ng aking kapwang manggagawa. Lord, yung mga broken relationship ng pamilya, Lord God, pagbuuin mo. Lord, yung mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng aming simbahan, Lord, pag-ayusin mo. Lord, yung pagkatao namin na hindi namin tanggap kung sino kami, Lord, tanggap namin ngayon dahil ikaw ay mahal mo kami. Lord, tama na yung pabiktin mo. Lord, kami naman yung tatayo para sa iba. Kami naman yung magpupunas ng aming sugat na maintindihan namin kung bakit mo ginawa yun, Lord. Dahil maintindihan namin kung sugat rin na meron ka. Salamat o Diyos, ng umaga na ito. Paglinawin mo ang pag-isip namin, Panginoon, Lord God. Lord, we strive for unity. Ano yun? Loving more of Christ and less of us. That's why we can love others. Lord, bless our church. Bless our pastor, Pastor John, Pastor Ray, Pastor Ron, all the leaders who work to the church of God, Lord God, ng Logos, Panginoon. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Patawarin mo kami. Bakit, Lord? Lord, baka every Sunday lang kami masipag, pero Monday to Friday, Lord, di kami gumagawa ng ministeryo. Lord, patawarin mo kami. Lord, babaan kami ng Banal na Espiritu, Lord God, na patatapangin kami yung linggo na to na umabot sa iba. At marami pang mahikayat, Lord, na iba na papalapit sa iyo. Lord, lahat ng may karamdaman, pagilingin mo. Lahat ng pamilya, Panginoon, Lord God, na hindi buo, Lord God, relationship, Lord, restore their relationship. Lord, I pray for them, mabuo sila. Lord, may sakripisyo yung iba dito kung bakit nasa Taiwan, kasi Lord, to provide the need of their family. But Lord, alam ko, yung iba dito, Lord God, namiss sila, ayaw na, uwi na. But Lord, dinala mo sila dito, Panginoon, kasi may gagawin kang kakaiba sa buhay nila. Nabibit-bitin nila balang araw sa Pilipinas at maaalala nila dito sa lugar ng Taiwan na buo kung sino sila sa iyo. Kasi tinuruan mo sila lalong magtiwala, mag-rely at lumalim sa iyong salita. Salamat, Panginoong Jesus. Mahal ka namin. And for the rest of the service, God, Lord, kami ay samahan mo at ingatan mo. At salamat, Panginoon din, Panginoon, sa leadership na meron ka. Ang Logos Galiao at Logos Kaohsiung, Lord. Salamat sa kapang magagawa ko nandito, Lord God. Lord, kilala mo yung mga nagtatapat. Kilala mo yung masisipag. Kilala mo yung nagpapagal. Kilala mo kami. At salamat sa buhay mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dakilahin ka at luwalatiin at parangalan. At ibinabalik ko sa ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo at magsabi ng Amen, Amen. To God be the glory. And it's time for eating. Eating daw. Na-bless po ba tayo? Amen, mga kapatid. Na-bless po ba tayo sa preaching ni Brother Arnel? Ang ganda ng message sa umagang ito, mga kapatid. What time is it na ba, mga kapatid? It's time to give na, mga kapatid. Diba, mga kapatid, kung babasahin natin ang Bible, napakaraming verses na mababasa natin about tithing, diba? At ang tithing is napaka-importante nito bilang sa ating mga mananampalataya. Amen, diba? Sabi
Sabi nga sa Exodus 35 verse 5, "From what you have taken an offering for the Lord, everyone who is willing to bring the Lord an offering of gold, silver, and bronze." Kasi dun sa Old Testament, di ba, ang ino-offer talaga nila yung mga first fruit, mga baka man yan, mga ano. Pero sa atin kasi ngayon, ang ating first fruit is yung ating salary. Bakit ba importante ang tithe sa atin, di ba mga kapatid? Sabi sa Deuteronomy 14:22, "Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year." Ito ay ang tithes natin mga kapatid is ay command ng Lord sa atin mga kapatid. At ang pagta-tithes natin ay nagpapakita ng mahal natin ang Panginoon. Dahil inuuna natin ang Panginoon sa kahit ano pa mang bagay sa pagbibigay natin ng ikapo sa Kanya, yung 10% ng, sabi nga nag-tithes tayo, hindi para ma-earn natin yung pagmamahal ng Lord. Kasi we already earn it, yung blessing at pagmamahal ng Panginoon sa atin Di ba mga kapatid? Doon pa lang sa John 3:16, yung mababasa nating verse sa Bible, di ba? Yung pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin is surpassing love na ng Panginoon sa atin yun, di ba? At when we tithe, tayo nagtitiwala sa Panginoon dahil alam natin na kung ibabalik natin sa Kanya, yung talaga namang sa Kanya naman, di ba? Is nandun na nagtitiwala tayo na ipoprovide ng Panginoon yung enough food sa atin at yung enough food sa atin, yung mga pangangailangan natin. Diba? Sa mga baguhan po, yung bakit tayo nagtatides kasi marami pong hindi lang na nagagamit, marami pong misyon ng ating simbahan sa amin sa Logos mga kapatid. Katulad nga ni Brother Arnel, pinapaaral ng ating church. Saka meron po tayong mga misyon ang mga pastor sa renta sa church. Saka sa mga marami pa tayong ma-wins na soul. At sa ating yung pagbibigay mga kapatid na sabi nga sa hindi ito reluctant at under compulsion na yung talagang yung puso natin na handang magbigay para sa Panginoon. Amen. Ayun lang po mga kapatid, at ipag-pray po natin ang ating mga tithes and offering. Yes, Lord, Heavenly Father, Panginoon, salamat Panginoon sa mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Thank you for your love, Panginoon, for your mercy, Panginoon. Sa amin, Panginoon, na hindi mapapantayan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung Diyos na mapagmahal, Panginoon, noon, ngayon, hindi nagbabago, Lord, magpakailanman, Panginoon. At salamat, Panginoon. Bless us, Panginoon, yung mga aming mga tithes and offering, Panginoon, at sa mga hawak nito, Panginoon. Pangaingatan mo po ito, Panginoon, at magamit lamang ito, Panginoon, sa iyong simbahan, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Brother Arnel, Panginoon, na naging vessel mo, Panginoon. Patuloy mo po siya pagpalain, Panginoon, at ikaw na, Panginoon, na magbalik sa Panginoon, siksik-liglig at umapaw na pagpapala, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. We praise you, O God. We honor you, O God, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. We love you, Lord, in every day of our lives, Panginoon. Everybody says, Amen and Amen. Tayo po ay tumayo at bigyan ng katagumpayan ang gawain ng Panginoon.
Hallelujah. Na-bless po ba ang lahat? God is good! All the time! All the time! God is good! God is good! All the time! All the time! God is good! Amen. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength.
Patuloy, Panginoon, na kami nagpapasalamat, Panginoon, sa salat ng ibinaba mo today, O Lord. Patuloy, Panginoon, na ito'y magamit namin at mag-manifest, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord. At Panginoon, sa ginamit mo na nagbabaan ng salita, O God, I know, Lord, and you know, God, kung paano nagbagal ang taong ito, Panginoon, sa gawain mo, O Lord. Patuloy, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, ang pangailangan ng taong ito, Panginoon, na ginamit mo today, O God, patuloy na ikaw ang kumatagpo sa kanya, Panginoon. Patuloy na we ask for your protection, Panginoon, and guidance, O God, sa lahat ng kanyang mission, Panginoon. Hallelujah. Even, Panginoon, sa pamilya, Panginoon, na Brother Erlen, patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang mag-cover, Panginoon, sa kanila, Panginoon, with your precious blood, O God. And, Panginoon, sa aming mga attendees, Panginoon, patuloy na hanggang matapos ang gawain ito, O God, we ask for a joy, Panginoon, sa bawat isa, O Lord. And Panginoon, sa natitirang gawain namin, Panginoon, patuloy na ikaw ang sumama sa amin, O God. Maraming salamat, Lord, sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.